bagong low pressure area binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng bagong sama ng panahon na maging isang unang bagyo ng buwan ng Nobyembre. Malalakas na pagulan sa Romblon, Mindoro at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon, ngayong araw ng Huwebes, October 30, 2025. Narito ang ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa ating panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, meron na naman tayong bagong sistema o sama ng panahon na kasalukuyang binabantayan ng mga weather agencies. Merong isang low pressure area o LPA-10I na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang bagong sama ng panahon na LPA o tinatawag na international name na 98W or Invest 98W na nabuo sa silangan ng Mindanao na may posibilidad na maging isang unang bagyong napapasok ngayong Nobyembre at tatawagin itong Bagyong Tino. Mga kababayan, ang LPA-10I bagamat mahina at mababa ang tsansa na maging isang bagyo sa loob ng susunod na 24 oras ay patuloy na nagpapalakas ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na siyang dahilan ng malalakas na ulan ngayon sa ilang bahagi ng bansa. At narito ang apektadong mga lugar. Una, ang Romblon, partikular sa Ujungan, Santa Maria, Luoc, Alcantara, Ferrol, Santa Fe, Corcuera, Concepcion at mismong bayan ng Romblon. Ang ikalawa naman ay Oriental Mindoro, kabilang ang Masalay, Orojas, Bungabong, Bansod, Bulalakaw at Gloria. Sa mga lugar na ito, inaasahan ang katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan na may kasamang kulog, kidlat at malalakas na ihip ng hangin sa loob ng 1 hanggang 2 oras. Sa ngayon, nakakaranas na rin ng tuloy-tuloy na pag-uulan sa San Agustin, Calatrava at San Andres sa Romblon. At maaari madamay ang mga kalapit na bayan kung magpapatuloy ang pagbugso ng malalakas na ulan. Kaya may babala ang posibleng magdulot ito ng flash flood at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mabababang lugar at sa gilid ng bundok. At narito naman ang lagay ng panahon sa buong bansa. Ayon sa Pag-asa, 3 pangunahing sistema ng panahon ang umiiral sa bansa ngayon. Una, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ikalawa, ang Northeast Monsoon o Amihan na humahampas sa extreme Northern Luzon gaya ng sa Batanes at Babuyan Island. At ang pangatlo, ang shear line na nakakaapekto sa mainland Cagayan dahilan ng tuloy-tuloy na mga pag-uulan. Kaya ngayong araw, asahan ang mga sumusunod na kondisyon sa mga lugar. Una, sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Visayas at Bicol Region. Maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog. Ang epekto nito ay posibleng mag-flash flood at landslide lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-uulan. Sa Batanes at Babuyan Island, maulap at maulan dahil sa amihan. Sa mainland Cagayan, maulap din na may mga pag-ulan dahil sa shear line. At sa natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap na may panandaliang thunderstorm. At para sa hangin at galaw ng dagat sa extreme Northern Luzon, katamtaman hanggang malakas na hangin, amihan, kaya may moderate to rough seas na may alon na 1.8 hanggang 4 metrong taas. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, banayad hanggang katamtaman na may alon na 0.6 hanggang 2.1 metrong taas. At sa natitirang bahagi ng Luzon, maaliwalas ngunit dapat pa ring maging maingat sa paglalayag. Mga kababayan, habang nakikita natin na mahina pa ang low pressure area, ang LPA-10I, na may panibago na naman tayong sistema na binabantayan. Tinatawag itong LPA or Invest 98W. Ito ang posibleng mag-iisang unang bagyo sa buwan ng Nobyembre na kapag pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility na tatawagin namang Bagyong Tino, ang ika-20 bagyo ngayong taon. Ang kasalukuyang lokasyon nito ay nasa silangan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron itong forecast track ayon sa modelo gaya ng ECMWF, ang GFS at ang Google DeepMind
ay posibleng pumasok ito sa unang linggo ng Nobyembre o lumapit sa Eastern Visayas o kaya sa Bicol Region. Bagamat maaga pa para sabihin kung gaano ito kalakas, ang sea surface temperature ay nasa pagitan ng 30 to 31 degrees Celsius. Ibig sabihin, favorable ang condition para sa paglakas ng sistema o ng isang bagyo. Kaya posible itong maging isang tropical depression o tropical storm sa pagitan ng November 3 hanggang November 5. Ngayon may nag-viral post na sinasabing super typhoon daw ang tatama sa Pilipinas. Ulitin po natin, mali po yan. Mismong Pag-asa, ang mga weather expert ay nagsabing walang super typhoon na kumpirmadong tatama sa bansa ngayon. Ang totoo, meron tayong developing weather system pero wala pang matibay na ebidensya na ito'y maging isang super typhoon. Kaya't mananatiling verified source at huwag basta maniwala sa mga nakikita sa social media. Kaya mga kababayan, tandaan po natin, mas mabuting maghanda kahit wala pa kaysa magsisi kapag dumating na ang bagyo. Ang ulan kahit hindi super typhoon ay pwedeng magdulot ng pagbaha, pagguho ng lupa at pagkaantala ng kabuhayan. Kung babalikan natin noong Nobyembre taong 2020, halos parehas din ang sitwasyon na buo ang Super Typhoon Rolly or kaya tinatawag na international name na Goni, na isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa bansa. Sa parehong panahon noong 2022, ang bagyong Paing naman ang tumama na nagdulot ng pagbaha sa Mindanao. Kaya hindi imposible na sa unang linggo ng Nobyembre ngayong taon muling magkaroon ng bagyo. Ang pattern na ito ay tinatawag ng mga meteorologists na late season cyclone clustering. Karaniwang nakikita sa pagitan ng Oktubre at buwan ng Nobyembre. Kaya narito ang ating safety reminders. Una, ugaliing makinig sa opisyal na abiso ng Pag-asa at ang inyong local NDRRMO. Iwasan ang pagtawid sa mga ilog o baha. Siguraduhin na ligtas ang mga linya ng kuryente at kagamitan sa bahay. Maghanda ng go bag na may flashlight, gamot, tubig at pagkain. Kung may malakas na ulan, huwag nang maghintay ng babala bago lumikas kung mataas ang tubig sa inyong mga lugar. Kaya paalala mga kababayan, ang sabi, ang paghahanda ay hindi pagiging praning. Ito ay isang pagiging matalino. At para sa ating temperatura, ang minimum temperature na mayroong 24.6 degrees Celsius na itala kahapon ng alas 6 ng umaga at maximum temperature naman na 30 degrees Celsius na itala bandang alas 12 ng tanghali. Ang araw ay sisikat mamayang alas 5:51 ng umaga at lulubog naman mamayang alas 5:29 ng hapon. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangalupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos, aking palalakasin ka o aking tutulungan ka. Mga kababayan, sa gitna ng unos, laging may Diyos na sandigan. Habang sinusubaybayan natin ang panahon, huwag kalimutang manalangin at pagtiwala sa kanyang kapangyarihan. At yan po ang ating kumpletong ulat ng lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, October 30, 2025. Ang bagong binabantayan nating low pressure area 10I, ang bagong sistema o bagong sama ng panahon na posibleng maging unang bagyo sa darating na buwan ng Nobyembre. Kung nakatulong po sa inyo ang programang ito, please don't forget to like, share, and subscribe para lagi ka updated sa bawat bagyo, ulan o araw na parating. Magkita-kita tayo muli bukas. Salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.